Breakdown muna tayo mga pare ko. Nakabawi na ang Lakers ngayon kontra dito sa Portland. Ang Lakers merong 4 wins in a row na. No Luka, no Reeves, no Lebron, no problem mga pare ko. Di ko rin talaga alam ano talagang plano nitong si Redick sa mga core niya. Sa game na yan, walang Luka Doncic at Austin Reeves, dalawang healthy na core pero mas pinili ni Redick na hindi gamitin yung mga yan kontra Portland. Ano ba talaga tong plano nitong si Redick? Masyado yatang minamaliit ang Portland. Walang core, mga key players lang yung sinubukan dyan nitong si Redick. Tinignan talaga kung sino yung magi-step up sa game na yan. Ngayon, mukhang masasabi natin na kahit walang core ang Lakers, meron at meron talagang magi-step up sa game at mag-i-improve sa rotation at sistema. Parang yan talaga yung dahilan nitong si Redick sa hindi paggamit ngayon kila Luka at Austin Reeves. Si Ayton sobrang naging dominante sa game na yan. Kailangan nga raw talaga nito magpakita ng malaking impact sa opensa at depensa. At pinakita niya ngayon yan, walang Luka o Reeves na kasama sa loob ng court pero gumawa yan ng 29 points, 10 rebounds, 3 blocks sa game. Sobrang dominant mga pare ko yung pagbabalik niyan at revenge sa former team niya. Gumana rin dyan itong si Hachimura na may 28 points, 10 out of 15 sa field at nag-step up dyan talaga itong si Nick Smith Jr. sa bench ng Lakers. Big time game at solid performance yung pinakita nito. May 25 points sa second half lang at may 10 out of 15 field goal, 5 of 6 sa 3 point. Parang mukhang gustong maging secondary option nitong si Smith sa oras na walang Austin Reeves sa lineup. Pwedeng magamit yung pagiging backcourt nito dahil ngayon sobrang effective yung pinapakita niyan sa rotation nila. Ang Portland sa first half lang nagdomina na yan kontra sa Lakers. Hindi makadikit dyan ang Lakers dahil sa Portland talaga nakikita yung momentum sa games na yan. Bago magsimula yung fourth quarter naman, ang Lakers nakuha yung unang lamang nila dyan mula sa 90 to 86. Apat mga pare koy. Naging mahina ang Portland sa efficiency pagpasok ng huling quarter. Gumawa lang yung mga yan ng 9 out of 40 attempts. Samantalang ang Lakers may big play pa at mga clutch dito kila Ayton at kila Nick Smith, ganun din kila Hachimura, Marcus Smart na sobrang laki ng naging effectiveness sa game na yan mula depensa at opensa. At dyan nakuha ng Lakers yung 7 lamang nila mula sa 107 to 100. Dyan nila mismo nakakontrol yung huling quarter. Naka-late game ang Lakers dahil sa contribution nila Ayton, Hachimura at Nick Smith. Kaya kahit walang Luka at Reeves, ang Lakers nakapag-adjust ng sobra pagdating sa bench at nakita yung malaking contribution ng mga to mula sa mga bench at mga key players nila na hindi inaasahang mag-i-step up sa game na to. Ito rin mismo yung nagpapakita na hindi na nakadepende ngayon sa core lang o superstar ang Lakers dahil nakikitang meron pang mga key players at mga nasa bench na pwedeng gumana sa game na yan. Di tulad nung last season na walang maasahan ng Lakers. Ang Lakers nag-step up sa third quarter, nakagawa sila ng mas malaking points sa quarter na yan at nag-build ng lead pagpasok ng fourth. 38 points ang na-generate nila sa third quarter na yan na malaking bagay talaga para lumipat sa kanila yung momentum sa fourth quarter. Kahit pinaikli nila ang lead sa Blazers, ang Blazers nakabawi pa dyan hanggang 97 to 96. Pero ang Lakers nakuha na yung momentum dyan sa late game na yan mismo. Ang Blazers may magandang momentum sa winning streak nila bago yung laban kontra nga dito sa Lakers. Pero sa mismong laro, hindi naman nila inaasahan na magiging maayos talaga yung shooting efficiency nila mula sa 3 at field dahil bumagsak talaga yan. Samantalang ang Lakers walang core sa lineup pero natawid yung mga to sa mga key players nila at mga bench players na nag-step up ng sobra sa laban na to. Ang nakikita kasi dyan, inaasahan na magiging mahirap para sa kanila na kontrolin yung game lalo na walang Luka at Austin Reeves mga core nila. Kaya sinasabing malaking statement win to para sa Lakers ngayon na kahit walang core o superstar sa lineup, kaya ng mga tumanalo makakuha ng winning game at ipakita yung effective na rotation sa mga bench player nila.